Sabi sa Luke 21, muli, verse 36, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen. Praise the Lord. Pray. Sa buhay natin mga kapatid, marami tayong gusto takasan. Marami tayong gustong iwasan. Minsan pinapanalangin natin mga kapatid na sana hindi natin ma-experience. Pero alam po ba natin mga kapatid na may mga bagay tayo na hindi matatakasan sa ating buhay? Kaya ang pag-uusapan natin, pamagatan natin, things from which we cannot escape. Sabi mo sa iyong katabi, may mga bagay na hindi mo matatakasan. May mga bagay sa mundo na gustuhin man nating takbuhan, iwasan at takasan. Ngunit sabi ng salita ng Panginoon, hindi natin ito matatakasan. Merong 7 keys, 7 points na ating pag-uusapan na mga bagay na gustuhin man nating iwasan, pero hindi tayo makakaiwas. Number 1, ano tong una? We can't escape personal responsibility. Hindi tayo makakaiwas sa ating mga responsibilidad sa buhay. Pag silang mo pa lang, no? Mula na ikaw ay silang, may responsibility ka na. Baby ka pa lang, ano responsibility mo? Na kailangan ikaw ay ano tawag ito? Ano ko ba sasabihin? Makadede sa iyong ina. Ayan. Diba yun? Kasi kailangan yung baby gutom. At kailangan may magpakain sa kanya at responsibility niya yun. Kailangan niya umiyak para mapansin ng kanyang nanay na gutom na ang aking anak. Hanggang sa paglaki. Hanggang sa matutong mag-aral. Di ba? Responsibility natin yan. Pag nasa school, tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng responsibilities. Kaya nga tayo nag-aaral, may mga assignment. Hallelujah! Kahit sa pagtatrabaho, sa pagbubukas ng negosyo, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi tayo makakatakas sa personal na responsibilidad natin. Lalo na sa ating buhay, sa ating pamilya. At alam ba natin mga kapatid na mayroon tayong responsibility maging sa takbo ng ating isipan. Sa pag-iisip natin, responsable tayo sa mga bagay na iniisip natin. Sa mga bagay na pinaplano natin. Sa mga bagay na binabalak natin, pangarap natin. Lahat yan, responsibility natin. Sa ating isip, sa ating salita. At higit sa lahat sa mga bagay na ating ginagawa. We do good or we do bad. Both we have responsibility to God. Mabuti man o masama ang ating gagawin, mayroon tayong pananagutan. Mayroon tayong responsibility sa ating Diyos. Kaya nga anong sabi sa A? Through the thoughts we have in our hearts and mind. Alam ng Diyos. Hindi pa natin ginagawa, naglalaro pa lang sa ating isipan, alam na ng Panginoon. Kaya anong sabi sa Psalms 94 verse 11? Batid ni Yahweh ang mga plano natin o mga plano nating baluktot. Katulad ng hininga, madaling malagot. Plans, mga iniisip natin, alam ng Diyos. Kaya nga kung minsan pag nag-iisip tayo ng masama, alam din ng Panginoon. Sa isipan pa lamang mga kapatid, huli na tayo ng Diyos. May pananagutan na tayo sa Panginoon. Gusto mong siraan ang iyong kapwa?
may pananagutan ka na sa Diyos. Gusto mong naiinggit ka sa iyong kapwa o kahit kanino mang tao, kahit hindi mo sinasabi, kahit kanino, meron ka ng pananagutan sa Diyos. Be the word we speak. Kung paano tayo magsalita, tandaan natin, sabi ng Biblia, pananagutan natin yan. Kung tayo ay palamura, kung tayo ay palabiro, na nakakasakit sa ating kapwa, kung tayo ay kung tayo ay mahilig mangchismis, manira ng ating kapwa, sabi ng Word of God, pananagutan natin yan. Matthew 12 verse 36, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya. Yung mga words na sinasabi natin, na sinasalita natin, lalo na kung ito ay nagbibigay ng curse, sumpa, ano man pong lumalabas sa ating bibig ay pananagutan natin sa ating Panginoon. Ano man pong pangakong bibitawan natin na wala tayong intensyon na tuparin, ay pananagutan natin sa Panginoon. Hello? Sis, pautang. Babayad ako. Next week, Monday. Pagdating ng Monday, hindi na mahagilap, no? Tuesday na, Wednesday, Thursday. Hanggang umabot na ng 5 taon, napagod na yung kaibigan mong maningil sa'yo. Words, salita. Kung wala kang intensyong gawin, huwag mong ipangako, huwag mong sabihin. At kung nabanggit mo, nasabi mo, nangako ka, kahit kanino man yan, lalong-lalo na kung sa Diyos. Kung may karamdaman ka, Panginoon, pagalingin mo ako, promise. Promise talaga, Lord, pag pinagaling mo ko, gagawin ko na to. Nung gumaling ka na, ganun lang pala yun, biogesic lang pala katapat. Lord, kalimutan mo na yung pangako ko, ha. Gumaling naman ako, konting antibiotic lang, check up lang konti. Ganun yung tao, Baliwala na ang pangako kapag nakuha na kung ano ang kanyang gusto. Pero sa Panginoon, hindi pala yun pwede. Lahat tayo mananagot, lahat tayo haharap sa Panginoon. Kaya kung hindi mo kaya, huwag kang mangako. Sabi ng Bible, sabihin mo na lamang na kung loloobin ni Lord. Ha? Huwag yung talagang sure na sure ka na kaya mo, tapos hindi pala. The word we speak. See the works we do. Yung mga bagay lalo na ginagawa natin. Pananagutan natin yan sa Panginoon. Yung mga desisyon. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Ano ba yung kinakahumalingan mo ngayon? Ano ba yung mga ginagawa mo na umuubos ng oras mo maghapon ngayon? Tandaan mo. Ano ba yung mga nakahiligan mong gawin ngayong mga panahon? Tandaan mo, pananagutan mo sa Panginoon. Ano yung mga bagay na ating kinahihibangan? Hello? Ano yung umuubos ng oras natin na wala na tayong panahon sa salita ng Diyos? O magbasa ng Biblia? O manalangin? Ano yung mga bagay na yun? Pananagutan natin sa Panginoon. Sabi ng Job 34 verse 21, bawat kilos ng tao ay tinitingnan niya ng Diyos. Ang bawat hakbang ninyo ay dilingid sa Kanya. No? Wala tayong mahitatago sa Panginoon. Wala tayong secrets na hindi mabubunyag. Walang mga billions na kurakot
na hindi mabubunyag. Although hindi naman lingid sa kaalaman ng mga Pilipino natin, no? Alam naman natin yan eh. Bihira lang sa mga politiko ang tapat sa tungkulin. Karamihan dyan, pumapasok ng politika para magkamal ng salapi sa gobyerno. No, bihira lang, konti lang, siguro yung talagang tapat. Pero karamihan dyan, hindi para mag-serve, kung hindi para maglupin, magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya nga dapat ipag-pray natin yung ating mga leaders na sana yung mga susunod na maluklok natin, di ba? Na leaders ng ating bansa, yung may konti namang malasakit talaga sa mga nangangailangan. Kaya nga, walang secrets na hindi mabubunyag. Everything we think, say, or do, lahat ito alam ng ating Panginoon. At sabi ng Word of God, eventually, ito'y i-expose. May expose. Kung anong secret natin ngayon, haharap tayo sa judgment ni Lord, i-review lahat ng ginawa natin. Pinakamaliit na detalyeng sekreto mo na walang ikaw nakakaalam. Lahat yun i-review, mahahayag, lahat yun makikita ng mga tao. Sa judgment day, i-review lahat at hindi tayo makaka-deny. Hindi tayo makakapagpalusot. Di ba? Dito sa ating lipunan, maraming palusot mahilig magpalusot. Babayaran mo lang yung mga trolls mo. Di ba? Uso ngayon. Marami ka lang trolls, magko-comment doon. Ano ka na? May palusot ka na. Papanig sa'yo, kunwari madami. Okay na. Absuelto na. Pero sa Panginoon, sa Judgment Day, hindi tayo makakalusot sa Kanya. Lahat ng iniisip, lahat ng sinasabi, lahat ng ating ginagawa ay pananagutan natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga maging responsible tayo. Amen? Mga born-again Christians, amen ba? Responsable tayo sa ating isip. Kaya sabi ng Bible, kailangan caught every, di ba? Gawin nating captives lahat ng thought sa ating isip. Hindi yung tayo ang nagiging alipin ng ating naiisip, kung hindi dapat siya ang ating kontrolin. The word we speak at the work we do. The words we speak and the works we do. Hallelujah. Luke 8 verse 17, walang naitatago na di malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. We will never escape the fact that we are answerable to our Creator. Hindi natin kayang takasan ng Panginoon. Hindi natin kayang itago ang katotohanan. Hindi tayo dapat magpatuloy sa kasalanan. Kaya sabi dyan, bantayan natin yung ating thoughts, yung ating words, and yung ating deeds. Pangalawa, we can't escape having an influence. Mga Christians, mga born again, hindi nyo maiiwasan na kayo po ay may maiimpluwensyahan sa inyong buhay. Lalong-lalo na po sa mga magulang. Kung ano ang ating ginagawa, yan din po ay malaki ang possibility na i-imitate ng ating mga anak. Kung tayo po ay magagalitin, yan po ang malaki ang possibility ng ating mga anak ay magiging magagalitin. Kung tayo po ay palasigaw, malaki ang posibilidad na yung mga anak natin na lumalaki, magiging ganun ang kanilang ugali. Kung tayo ay hindi marunong gumalang, rumispeto sa ating kapwa, yun din po ang maaring makuha ng ating mga anak. Kaya parents, may responsibilidad kayo. Hindi nyo matatakasan na meron kayong influence sa inyong mga anak.
Christians, meron kayong mga influence sa community. At hindi tayo makakaiwas niyan. Yung buhay natin, yung salita natin, yung kilos, yung gawa, yung lifestyle natin, mabuti man ito o masama, meron itong epekto sa mga taong nakakasalamuha natin. Kaya nga kailangan, mga kapatid, maganda yung ating bunga. Maganda yung ating kilos. Maganda yung ating sinasabi. Kung hindi maganda yung ating sabi, yung ating ikokomento, wag na lang nating sabihin. Kasi may nangyari noon, pastor siya. Nag-comment siya doon sa isang tao, sabi niya, alam mo ikaw, ano ka talaga? Pasaway ka. Alam mo, wala kang makakating. Tapos lumipas ang maraming taon, yung sinabihan pala na yon ng pastor ay hindi mawala sa isip niya. Kaya hanggat kahit ilang taon na lumipas, hindi mawala-wala na sinabihan siyang walang makakating. Na-depress siya, hindi siya makapag-move on sa buhay niya dahil lamang sa salitang binitawan. Kahit siguro yun parang ano lang, biro lang, di ba? Para sana siguro ma-motivate siya, para siguro ma-realize niya yung mali niya. Pero kung minsan dahil hindi maganda ang pagkakasabi o pinili nating makasakit sa ating pagsasalita, pag-correct sa ating kapwa, ano ang nangyari? Malaki ang naging effect sa buhay ng tao na sinabihan natin ng salita. Lalong-lalo na kung ito ay hindi maganda. Lalo na ito ay kung sumpa. Mahilig nung araw, di ba, yung mga nanay, tatay noon, ikaw, wala kang makakating. Paano kasi noong araw, uso kasi yung mga ayaw ng magulang, di nagpapaalam, nagtatanan. Ayaw ng parents, nagagalit yung mga magulang, kaya sinasabi, kayo, kahit anong gawin nyo, gagapang kayo sa lupa. At alam nyo ba mga magulang may effect yun sa mga anak? No? Lalo na kung wala pa sa Panginoon. Kaya nung araw, kahit anong sikap ng pamilya, ba't parang di makaahon, gipit palagi yung pala, yung magulang ay nakapagbitaw ng hindi magandang salita. Kaya magulang, mga magulang, kahit anong galit nyo sa inyong mga anak, huwag kayong magbitaw ng salita na hindi pagpapala para sa kanila. Huwag niyo murahin ang inyong mga anak dahil minumura nyo ang inyong sarili. Di ba? May narinig ako mga nanay, pinipiay yung mga sariling anak. Kasi sino minura niya? Siya din. Hindi tayo makakaligtas na may influence tayo sa ating mga nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na kung ikaw ay Christian. Nalaman na ikaw ay born again. Tapos yung influence na pinapakita mo ay hindi gawain ng mga Kristiyano. Ikaw pa ang nangunguna sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, sa mga bagay. Minsan, mas masahol pa yung ibang mga ginagawa ng mga Christian doon sa mga tao na unbeliever o hindi Christian. Kaya minsan yung iba nahihiya na magpakilala na sila ay born again. Kasi hindi magre-reflect sa kanilang lifestyle, sa kanilang ugali, sa kanilang salita. Pero anong sabi ba ng Matthew 5:13? Sabi ng Biblia, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito? Mapapaalat muli. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi itatapon na lang at tatapakan ng mga tao? Kung yung influence na dapat gawin mo ay maging asin, magkaroon ng changes sa atmosphere. Kung lahat masasama, ikaw ang matitirang magiging pipili ng tama. Sabi mo, uy, wag natin gawin yan, masama yan. Wag natin gawin yan, makakasakit tayo ng kapwa. Wag natin gawin yan, mapapahamak tayo. Pero kung hindi mo na yun nagagampanan, umaayon ka na sa takbo ng alon, sabi ng Word of God,
Ano pang kwenta mo? Ano pang kwenta natin bilang mga mananampalataya kung hindi tayo marunong manindigan sa katotohanan? O hindi natin kayang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Verse 16, tatalon tayo. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Tanong mga kapatid, naging ilaw ba tayo? Tanungin mo yung katabi, oy, maging ilaw daw. Ha? Brad, sis, maging ilaw daw. Ang tanong, nagiging ilaw ba tayo? Nakakakita ba ng liwanag yung mga taong nakakasalamuhan natin pagkasama tayo? O lalong dumidilim ang kanilang buhay pag nakakausap tayo? So hindi tayo makakaiwas mga kapatid. Kaya nga napakahalaga doon yung mga sinasamahan nating tao. Kung hindi tayo makaka-influence sa kanila, malamang tayo ang nai-influence nila. Hello? Kung hindi mo sila nai-influence sa kabutihan, sa salita ng Diyos, na magkaroon ng relasyon sa Panginoon, malamang ikaw ang nai-influence ng mga taong nakakasama mo. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama'y nakakasira ng tamang pag-uugali. Di po ba? Tao. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, yung mga taong sasamahan natin. Kung anong gusto mong maging, yun yung mga taong samahan mo. Kung gusto mong lalong maging mapalapit sa Panginoon, yun yung mga taong samahan mo. Yun yung mga taong hingan mo ng payo. Kung gusto mong mag-matured sa iyong faith sa Panginoon, yun yung mga taong hanapin mo at gawin mong mentor ng buhay mo. Kung gusto mo maging successful na estudyante, maging matalino, bumarikada ka doon sa mga masisipag mag-aral. Doon sa mga laging nagtatap sa room ninyo. Pero kung lagi mong barikada, yung mga geng-geng, edi geng-geng ka rin. Di ba? Ano ba yun? Yung mga parang easy-easy lang, di ba? Petiks-petiks lang. Kung pumasa, pumasa. Kung hindi, hindi rin. Yung laging nag-remedial. Ilang taong ka na? 15. O, remedial pa rin na remedial. Ano pa? Back subject. Maraming mga sa college, maraming mga subject na dinadrop. Bakit? Kasi yung mga kaibigan niya mahilig mag-cutting, mahilig din siya mag-cutting. So kung estudyante ka, samahan mo yung mga taong nag-excel sa school para mag-excel ka rin. Sa trabaho, sino ba yung mga masisipag? Yun yung samahan mo. Sino ba yung tapat sa trabaho? Sa business mo, sino yung mga kaibigan mo? Kung gusto mo maging successful, kung maibigan ka ng mga successful businessman. Tama, di ba? Kasi yun ang gusto mong maging. Lalong-lalo na sa relasyon mo sa Panginoon. Doon ka sumama sa mga tao na palaging nagpapalakas ng kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. So meron tayong influence. Meron tayong choice. Responsible tayo sa bawat desisyon na ating pinipili. Pangatlo, we can escape troubles. Ito totoo to mga kapatid. Yung mga pagsubok, yung mga suliranin sa buhay natin, hindi natin yan matatakasan. Hindi tayo makaka-excuse. Mga pagsubok sa buhay. Mga problema, karamdaman, hirap, kalungkutan, hindi natin yan maiiwasan. Akot, tukso, at marami pang nararanasan natin sa ating buhay.
Sabi nga ni Job sa verse 14, chapter 14, verse 1, ano sabi niya? Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Si Job na mayaman, si Job na bilyonaryo, ang nagsabi niyan. Anong point niya mga kapatid? Hindi solusyon ang salapi. Minsan nasa isip natin kung ako'y yayaman, kung ako'y dadami ang pera, dadami ang aking ipon, kung lahat kaya kong bilhin, lahat kaya kong pangarap ko, kaya kong maabot financially. Pero yung taong napakayaman, ano sabi niya? Yung buhay natin ay malungkot, maikli lamang, punong-puno pa ng kahirapan. Kaya kung ang nasa isip mo, kapatid, ikaw ay matatahimik, mapapanatag, may kapayapaan. Kung ikaw ay yayaman, nagkakamali ka. Dahil ang tunay na kapayapaan, sabi ng Biblia, ay matatagpuan lamang natin, walang iba kung hindi sa ating Panginoong Jesus. Yung peace, yung contentment, yung happiness, yung joy, na kahit may problema ka, may kagalakan ka. Na hindi mo kayang ipaliwanag, kahit ang dami mong bayarin. Kahit, ayoko sabihin, ang dami mong utang. Kasi in the first place, sikapin natin huwag umutang. Kasi may solusyon, maliban dyan, may solusyon pa eh. Last option na siguro yung utang. Kaya nga hindi solusyon ang pera. Psalms 88 verse 3, ang kaluluwa ko ay nababahalat puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari buhay ko'y umiiksi na. Yung nagsulat nito sa writer ng psalm na to, nagkukonsumisyon din. Meron din problema. Kahit gaano tayo katapat sa Panginoon, kahit gaano tayo ka-prayerful, kahit gaano tayo nag-spend time sa pag-aaral ng word ng Panginoon, ng word ni Lord, pero hindi tayo magiging exempted sa problema, kapatid. Kahit nag-born again tayo, may problema pa rin. Yun nga lang ang kahibahan. Ngayon na born again na tayo, mga kapatid, iba na ang ating pananaw sa buhay. May Panginoon na tayo. May pag-asa na tayo. Pero hindi tayo makakaiwas sa mga bagay na yan. Kaya dapat hindi tayo ma-discourage. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Kahit may problema, magpasalamat sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, sumamba sa Kanya, wag a-absent dahil may problema. Huwag di tayong hindi pupunta sa church dahil may pagsubok. Lalo tayo dapat pumunta sa church at mag-worship kung mas matindi ang pagsubok sa buhay natin. Dahil hindi yan masusolusyonan ng pagmumukmuk natin sa bahay. Pagkukulong natin. Ngunit kung tayo ay magpupuri at sasamba sa Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. At of course, solusyon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, mananampalataya man. Sabi nga ng kasabihan, walang normal na tao na hindi nagkakaroon ng problema. Either ayaw mong aminin ng problema, may problema ka, sinungaling ka. Yun yung mga taong walang problema, sinungaling. Ayaw i-admit. Okay ka lang? Okay lang. Di ba? Ano Brad, okay ka lang ba? Sis, okay ka lang? Okay lang. Pero meron pala. Di ba? Ugulat ka na lang. Kinakatok mo sa bahay, di na sumasagot. Pag tinignan mo sa bintana, nakita mo yung paa, sumasabit na. Mahirap yun, yung mga walang problema, kahit meron. May problema, meron, pero by God's grace, kaya ko. Kasi sinungaling yung nagsasabing walang problema. Pangalawa,
Yung mga sabi nga nila, baliw. Yung mga nasiraan ng bait, walang problema yan. Talaga, naglalakad-lakad lang yan. Nangihingi lang yan ng pagkain, iniikot-ikot niya lang yung buhok niya. Chill lang siya. Kasi nga, wala siya sa sarili niyang pag-iisip. Yun yung pinaka-problema niya. Pero hindi niya alam na problema yun. Pangatlo, na walang problema yung mga taong namatay na. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Talagang walang problema. Nasa langit ka na. Pero kung ikaw ay mamamatay na walang Kristo, naku po, ang laki ng problema mo. At mahirap nang solusyonan. Kaya kailangan maglingkod ka na ng tapat sa Panginoon habang buhay ka pa. Amen? Hallelujah. Kaya, yung salita na naririnig mo, yung salita ng Diyos, huwag mong baliwalain. Huwag mong hantayin na maubos ang oras at panahon mo sa mundo. At hindi ka na at mawalan ka na ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga, lahat tayo madadapuan ng problema ng pagsubok. Tapat ka man o hindi, mananampalataya ka man o hindi. Ngunit anong sabi ng 1 Corinthians 10 verse 13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao, tapat ang Diyos. At hindi niya kayo pahihintulutan o hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yun ang maganda pag nandyan ng si Lord eh. Sabi ni Lord, hindi porkit nag-born again ka, wala ka ng problema. Hindi ganon. Kasi nung alingan nyo, mag-born again ka na, magpabaptize ka, para wala lang, problema. Hindi yung totoo. Pero anong sabi ni Lord? Normal na may pagsubok, normal na may problema, pero sabi niya, tapat ako. At hindi ko pababayaan, hindi kita pababayaan. In fact, sabi, hindi ko ipahihintulot yung pagsubok na hindi mo kayang buhatin at pagtagumpayan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Pag may nagsabi sa tenga mo, sa isip mo, na hindi mo kaya, i-rebuke mo dahil si Satan yan. Sumuko ka na. Na mag-backslide ka na, na matakot ka na, si Satan yan. Huwag ka na maglingkod, ganun din pala eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Word of God, sa Matthew 28, ano sabi ni Lord? Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa katapusan ng mundo. May problema, oo, pero hindi tayo iiwan ng Panginoon. May pagsubok, oo, pero laging nariyan ng Panginoon. May pagsubok, oo, pero hindi ipapahintulot ni Lord yung hindi natin kaya. Yung higit sa ating kaya. Kaya kung may pagsubok ka ngayon, kapatid, sabihin mo sa sarili mo, kaya mo, dahil kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Pang-apat, we can escape the consequences of sin. Hindi maiiwasan ng tao ang consequences ng kanyang mga nagawang kasalanan. Galatians 6:7-8, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang inyong itinanim, yun din ang inyong aanihin. Galing ako sa Mindanao, sa Davao. Sa likod ng church natin doon sa Mawab area, ang laki ng palayan. Napakalaki, every palayan at saka sagingan. Kaya nung natulog kami ron, umagang-umaga, basta maaga, 5, 6, akala mo may gera. Kasi may airplane na, parang yung luma, yung tora-tora, yung gano'n tumulag, napakaingay. Sabi ko, ba't gano'n parang World War II ba? Kasi third floor yung hinihigaan namin. Yung pala, merong nakasakay sa lumang eroplano na naglalagay yata sila ng, fertilizer ba yan? O anti-pest.
Di ba? Yung anti-peste ng mga tanim. Kasi yung likurang bahagi noon, puro ang lawak ng palayan. Tapos yung doon sa dulo, ekta-ektaryang saging. Mga saging na saging na nilaga or lakatan, tundan, ganon. Ganon yung plantation doon. So, sabi nga ng Bible, kung ano yung itatanim mo, yun din ang aanihin mo. Hindi ka pwedeng nagtatanim ng bigas o ng palay, tapos pag tumubo yun, mais. Imposible yun, di ba? Kung ano yung tinanim mo, expect mo, yun din yung bubunga kasi yun yung nature eh. No? So sa buhay natin, ganon din daw sabi ng Biblia. Kung nagtanim tayo ng kabutihan, aani rin tayo ng kabutihan. Kung nagtatanim tayo ng masama, mag-expect din tayo na may consequences yan. Magbubunga yan ng hindi maganda. Kaya hindi natin yun matatakasan. Hindi tayo pwedeng tumakbo sa responsibilidad. Kaya sabi sa Galatians verse 8, Galatians 6 verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya kung yung ginagawa natin mga kapatid, kinakahiligan natin for worldly desire, nag-e-enjoy tayo sa mga bagay na masama, kahit paulit-ulit nating naririnig ang Word of God, binabalaan tayo, magbago na tayo, maging matuwid na tayo sa Panginoon dahil naging Kristiyano na tayo, naging born again na tayo. Alam na natin ang Word of God. Naririnig natin palagi kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pero sa kabila nun, ginagawa pa rin natin yung mga bagay na makalaman. Ano sabi ng Word of God? Mag-aani ng kapahamakan. Ayaw natin na mapahamak tayo, kapatid. Ngunit, ano sabi ng Word of God? Ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani na buhay na walang hanggan. Kaya pag mas ganado ka sa mga bagay na fleshly, sa mga bagay na temporal, mga material, tapos yung spiritual hindi gaano, kailangan baguhin mo na yung buhay mo. Kasi sabi ng Bible, kailangan mga spiritual ang naghahari sa ating buhay. Mga bagay na panglangit. Pagsamba, pag-attend ng Bible studies, pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Pero kung nagbi-video game tayo lagi, nagmo-Mobile Legends tayo lagi, nanonood tayo ng mga walang yung mga episode sa cellphone, sa Netflix. Tapos wala na tayong oras sa Panginoon, may mali yata, di ba? Kaya mga kapatid, magtanim tayo ng mabuti, magtanim tayo ng spiritual. Mag-invest tayo sa spiritual natin. Huwag lamang sa mga bagay na pang-temporary lamang sa buhay natin. So yung kasalanan, laging mayroong consequences. Hindi lamang physical death, kung hindi spiritual death. Kaya, kung ang tao hindi siya hihinto sa bisyo, talagang magbubunga talaga yon ng cancer. Ano pa? Liver cirrhosis. Ano pa? Lungs. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit napahamak ang kanyang buhay. Kasi sabi ni Lord, umiwas kayo sa mga bagay na. Sabi ng Biblia, iwasan nyo yung mga bagay na nagpaparumi sa inyong katawan. So lahat ng ipinapasok natin dyan, ini-inhale natin, iniinom natin na hindi naman dapat inumin, inihitit natin na hindi naman dapat hititin, hindi naman yun ginawa ng Diyos para sa atin. Ano pa ba? Sinisip-sip. No? Ano pa? Lahat ng mga vices sa mundo.
Kaya pag hindi tayo tumigil niyan, talagang magbubunga tayo ng kapahamakan. At sayang yung buhay, sayang yung katawan na pinahiram sa atin ng Panginoon. Marami pa sana tayong magagawa. Gagamitin pa sana ni Lord yung buhay natin para mangaral. Gagamitin pa sana ni Lord yung buhay natin, kaya lang huli na. May tama na. So habang maaga pa, mga kapatid, gawin natin kung ano ang mabuti para sa ating buhay. Gawin natin kung ano ang nakakabuti at nakakalugod para sa ating Panginoon. Babae ka, i-preserve mo yung iyong sarili. Single ka, i-preserve mo ang iyong sarili. Hindi kung kani-kanino lang. Sino-sino lang ang sinasamahan mo. Hallelujah. Single na lalaki, ganun din. I-preserve yung iyong sarili. Ialay, ihandog para sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Panglima, we can't escape death. Kung yung pang-apat, we can't escape the consequences of sin. We can't escape death. Maliban na lang kung matimingan tayo ng rapture. Amen? Iwala tayo doon. Hindi tayo dadanas ng kamatayan. Pero kung hindi tayo matimingan doon, lahat ng tao dadanas ng kamatayan. Hebrews 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ang paghuhukom. Kaya nga nakatakda sa tao yung kamatayan. Nakakatakot ang kamatayan kung wala si Jesus sa buhay mo. Pero kung nariyan si Kristo, wala kang dapat katakutan. In fact, yung kamatayan pa ay may positive effect sa buhay mo. Bakit? Kasi iiwan mo na yung kahirapan dito sa buhay na to. At doon ka na sa kaginhawaan, sa kasiyahan kasama ang Panginoon. Amen? Pero kung ang tao mamamatay na walang Kristo, talagang problema, talagang nakakatakot at hindi natin yon matatakasan. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, paglingkuran natin ang Panginoon. Kung tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, huwag nating biru-biruin yung ating pagsiserve sa Kanya. Mag-serve tayo ng tapat sa Diyos. Kasi kahit anong plano natin, kung kukunin na tayo, useless ang lahat. Ang dami kong funeral na naatinan. At lahat ng iyon, lahat ng mga namatay na iyon, walang nadala nung sila'y namatay. Bahay, sasakyan, pera, lupa, investment, negosyo, edukasyon, walang nadala lahat. Mga trophies, wala. Pagpatay na tayo, haharap tayo sa Panginoon, hubad. Sabi ng Biblia, hubad tayong isinilang, hubad tayong haharap sa Diyos. Kaya yung tao, isang kahibangan na mag-spend lamang siya ng buhay sa mga bagay na panglupa lamang. Kasi pag wala na, pag tapos na ang kanyang oras sa mundo, at wala siyang na-invest sa mga spiritual na bagay, sayang ang buhay. Sabi ng James 4:13-15, makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabing, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito at ganong bayan. At isang taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Yun na yung nasa isip niya. Verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at kaagad nawawala. Kaya nga pag maganda yung influence na naiwan natin, kahit wala na tayo, maganda yung legacy na maiiwan natin. Pero kung hindi maganda, yung ugali natin, yung buhay natin,
Hindi tayo magandang makisama, wala tayong iniwang legacy. Kahit sa burol mo yata, walang pumupunta. Walang nagpupuyat. Ililibing ka. Wala man lang sumasama sa posisyon. Pero kung ikaw yung tao na nakapag-influence ng mabuti sa community, sa mga tao, sa spiritual, maraming naligtas dahil ikaw ay naglingkod ng tapat sa Panginoon, naging ilaw ka, naging asin ka, kahit pa matapos ang buhay mo dito, makikita mo maraming tao ang maghahatid sa katawan mo sa huling hantungan. Kaya ang tanong mga kapatid, pag tapos na ang buhay natin dito sa mundo, ano yung legacyng maiiwan natin? Paano tayo makikilala? Na mamamatay na tayo o patay na tayo, sasabihin si Brad, naging tapat, nanindigan sa kanyang pananampalataya hanggang huli. Si sister, naging tapat, naging haligi ng gawain ng Panginoon. Naging haligi ng spiritual na inspirasyon. O, si Brad namatay, sino ba yun? Di mo nagsisimba yun. Pupunta lang ito yung Thanksgiving. Kaya may event. O kaya, gusto niya lang, birthday niya lang. Tapos doon sa community mo, kilala ka na hindi maganda. Anong legacy ang iiwan natin? Yan ang tanong mga kapatid. Anong iiwan natin? Dahil yung legacy ang iiwan natin, maaari yung manatili habang buhay. Magbubunga iyon. Kung mabuti ang tinanim natin, magbubunga iyon ng kabutihan. Kaya nga mga kapatid, napakahalagang tingnan. Hallelujah. Praise the Lord. Number 6. We can't escape judgment. Judge tayo ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, haharap tayo sa Lord, i-judge tayo. Base sa ating ginawa. Kung ikaw ay naglingkod ng tapat sa Panginoon, nanatiling tapat, faithful, meron kang reward. Amen? May reward. Pero kung ikaw ay pakloy-pakloy, kung ikaw ay ayaw, kung ikaw ay hindi nagbago, makasalanan pa rin, i-review lahat, mahayag. Yung mga darkest secret mo na tinatago, mahayag. Ha? Sa atin ngayon, madali lang mahayag yung sikreto eh. Di ba? Sa flood control, naglalaglaga na sila. No? Kanya-kanya ng palusot, kanya-kanya ng hugas kamay. No? Pero alam mo, ito lang ang totoo eh. Kahit pa magkabukingan, magkabistuhan, yung perang ninakaw, di na yun masusoli. Masusoli pa kaya yun mga kapatid? Wala na, no? Kasi every year may pondo ulit, billion-billion ulit eh. So yung dating winaldas nila, kinamkam nila, wala na yun. Thank you na yun. May pondo rin naman ulit next year eh. Pero sa Diyos, hindi ka pwedeng makalusot. May judgment. Yung ginawa natin, kung hindi natin pinagsisihan, kung wala si Kristo, hindi tayo nahugasan ng dugo ni Kristo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, pananagutan natin yan sa harapan ng Lord. Ecclesiastes 12 verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Last, verse 7. Number 7. We can't escape making decisions. Yan, panghuli. Sa buhay natin mga kapatid, hindi tayo makakaiwas na pumili ng desisyon. At ang desisyon na pipiliin natin, maaring makapabuti o maaring makasama sa atin. Maaring magbigay sa atin ng kaligtasan o maaring magpahamak sa ating kaluluwa. Ikaw ang mamimili. Ikaw ang magdidesisyon at hindi mo pwedeng takasan
Kaya kung hindi ka pa nakapag-decide, hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo, hindi ka pa nagsisi, now is the time. Pagsisihan mo, sabi ng Bible, pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga nagawang kasalanan. At ikaw ay patatawarin ni Jesus. Hallelujah. Kaya ngayong desisyon nasa iyo. Huwag mo nang hantayin. Masayang ang buhay mo. Huwag mo nang hantayin, maubusan ka ng panahon. Tapos mo nang tanggapin si Lord, maglingkod ka ng tapat sa Kanya. Walang pagdadalawang isip. Walang pag-aatubili. Kahit may pagsubok, may problema, huwag kang matitinag. Kasi lahat ng problema, lilipas lamang. Sabi mo sa iyong katabi, lahat ng problema, lilipas lang. Kahit ano, lilipas lang yan. Dadaan lang yan. Kaya dapat hindi tayo matinag. Yung problema, para lang yung bagyo. Parang si Juan. Ha? Hello? Diba, ang lakas ni Juan? Nandun ako sa probinsya. Kamusta kayo dyan? Eto, parang guguho na yung third floor. Parang natutuklap na yung bubong. Ha? Sabi ko, baba kayo sa church, tingnan nyo yung mga tulo. Yung mga computer natin, yung mga ano natin, digital equipment, tingnan nyo, may tulo pa naman. May tulo nga, tama ako. Buti natakpan nila. Gaano man kalakas yung bagyo sa buhay natin, kapatid. Kung mananatili tayong matatag, mananatili tayong nagtitiwala sa Panginoon, ilang gaano man yan, signal number 5, signal number 10 man yan. Pero dahil meron kang Kristo sa buhay mo, yung bagyo, yung problema, lilipas na. Hindi pa ako nakakita ng bagyo na patuloy na nandun lang na stuck. Kayo ba may nakita na? May nakita na kayong bagyo na hindi umalis, nandun lang, paikot-ikot? Wala. Ganon din po yung problema sa buhay natin. Kaya magpakatatag tayo. Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. At ipaalala natin ang lahat ng pagsubok ay lilipas lamang. Hallelujah. Magpakatatag tayo. Hebrews 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. At huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang pangako sa atin ay maaasahan. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, napakabuti ng Diyos. May mga bagay na hindi tayo makakaiwas. Hindi tayo makakaiwas sa mga personal na responsibilidad. Hindi tayo makakaiwas na meron tayong influence sa ating kapwa. Hindi tayo makakaiwas na mayroong troubles, problema. Hindi tayo makakaiwas na may consequences ang kasalanan. Hindi tayo makakaiwas sa kamatayan, sa judgment, at higit sa lahat, sa desisyon. Pero mga kapatid, nariyan ang Panginoon sa bawat desisyon na ating pipiliin. Sasamahan tayo palagi ng Panginoon. Kaya kung bago gawa ng desisyon, ipanalangin natin palagi sa Panginoon. Huwag tayong gagawa ng desisyon na hindi natin pinag-pray. At lahat ng nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, meron lang itong limitation. Sabi ng Word of God, hindi pa hihintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Palain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. We cannot escape. Maraming bagay na hindi natin matatakasan. Wala tayong choice kung hindi harapin. Kung hindi maging matatag. Mag-stand firm sa ating faith. Wala tayong choice eh. Hindi pwedeng takasan, hindi pwedeng takbuhan. Pero kaya nating pagtagumpayan. Hallelujah!
Sabi mo sa iyong katabi, kaya nating magtagumpay. Kasama natin ang Diyos. Ama naming banal, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Panginoon, maraming salamat, Lord, na tunay na ikaw ang aming pag-asa. May mga bagay sa buhay, Panginoon, na hindi namin kontrol, na hindi namin maiiwasan, Panginoon. Pero tinuruan mo kami, Lord, na hindi umiwas. Tinuruan mo kami, Panginoon, na hindi tumakbo, hindi tumanggi. Ngunit ang tinuro mo sa amin, Panginoon, na manatili kaming nakatayo sa katuwiran, sa katotohanan, sa kabanalan. Patuloy namin panghawakan ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa lahat ng mga taong naniwala, nanalig at nanampalataya sa iyo. Lord, gaano man kahirap ang unos, ang bagyo sa buhay, gaano man kalaki ang pagsubok, Lord, wala kaming ibang pinangahawakan kung hindi ang iyong salita, na hanggang huli ng aming hininga, ay hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, alam namin na kaya namin magtagumpay. Alam namin, Lord, na kaya namin maging victorious, Panginoon. Dahil kasama ka namin. Palakasin mo po ang loob ng iyong mga anak mo, Diyos, na narito. Na ang salita na aming narinig, Panginoon, ay hindi mawala ng saysay. Kung hindi ito palagi ang aming maalala sa oras na kami ay nagigipit, sa oras na kami ay nahihirapan, sa oras, Panginoon, na kami ay nawawalan ng pag-asa, sa oras na kami ay nasisidlan ng takot, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na lahat kaya naming pagtagumpayan. Lahat kaya namin, Panginoon, pagtagumpayan. Dahil kasama ka namin. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po. Dalangin ko sa mga kapatid na ang iyong salita ay maging silbi sa kanilang inspirasyon. Pagpalain mo bawat isa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Lord. Maging sa mga kaibigan namin na kasama namin, Lord, online. Ikaw din po ang mag-bless sa kanila. Ikaw din po ang mag-ingat sa kanila. At higit sa lahat, ikaw rin po ang magbigay ng kapanatagan sa kanila, Lord. Panginoon, ikaw lamang po ang aming tinataas. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa pagsubok. Dahil ginagawa kami nitong matatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. O Diyos, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.